bang wag na munang bumangon? Ito, gusto mo ang lambot. no? Ito na ang pinaka-komportable nating opening. Yeah. Dapat nakapajama tayo sa totoo lang. Diba? Ay, naku, ang sarap. Yakap sa umaga. Sana. Justin, ito na lang daw muna ha. Ito na lang muna. Habang wala pa. Ito. Teka lang, bago tayo ma-relaxin sobra, batiin muna natin ang ating mga kapatid. Good morning, mga kapatid! February 5, masantos siya kabwasan sa mga kapatid natin dyan sa Pangasinan. Mainit na yakap ang hatid namin ngayong Lunes kasama ang mga agaw pansing iconic stuffed toys na ito. Tama ka dyan, valedictorian. Kaya naman, di maikakaila, isa ito sa mga paboritong pangregalo sa atin ng ating mga minamahal. Saktong-sakto po sa Love Month ngayong February, di ba, Mal? Exactly. Yes, agree ako dyan, Mama Dem. Saktong-sakto, alam niyo po, mula ngang maimbento ito noong early 1900s, hindi na nga nawala sa mga okasyong tulad ng mga anniversary, monthsary, birthdays, at lalo na Valentine's Day, itong teddy bears. At alam niyo kung saan pa pinakapatok to maliban sa mga walang kayakap this Valentine's Day. Ano Parang bumanda yun doon Segway ba yan? Segway ba yan? Back to you, Justin. Hindi ko na nga pinangalanan eh. May 9 days pa, Maui. Okay, may chance pa po, mga kapatid. Okay. Pero ito, Alam niyo Maui. kung saan pinakapatok to maliban sa iyo ni Jester? Ano ba? Bakit? Sa mga bata! Sa mga bata. Oh, yes, of course. Hi, kids. Good morning, kids. Para sa ilan natin mga kapatid, alam niyo bang inspiration sa paggawa ng mga teddy bear na ito nanggaling sa dating Pangulo ng Amerika na si Theodore Roosevelt. As in, Teddy Roosevelt. It used to be called Teddy's Bear. Teddy's Bear. Alam mo ba kung bakit? Bakit? Oo, kasi si Teddy Roosevelt, yung presidente, hunter talaga siya. Yeah. Yung mga tao, di ba? Game hunter, Game yeah. hunter. Tapos minsan lumabas sila, hindi sa una-una, walang lumalabas na bear. Yung iba nakakahanap na. So yung assistant niya, naghanap na ng bear para sa kanya. Itinali sa puno. Oo, di ba? Babarilin na lang niya. Hala. Ayaw pa niyang barilin. Ayaw niya. Hindi niya magawa. So yun, parang nalaman na tinumutong hunter daw siya pero hindi niya mabaril yung bear. So parang yung cartoon na adapt na na-associate sa kanya, Teddy's Bear kasi nga hindi niya, di ba? Yan yung bear ni Teddy yung sa puno. Teddy's Bear. Galing ano? Dami nating natuloy na. Isa pa lang. Ito pa isang fun fact. Ayon sa ilang pag-aaral, nakakatanggal daw ng stress at nakakatulong para mas maganda pa ang mood ninyo. Yan, totoo yan. Ako, basta na rin kay Akap. Ito, bakit nga ba naisipang gawing negosyo ang mga teddy bear at ang mga ibang plushie toys ng ating guest? Tawagin na nga natin, Dali Debuyan of Teddy Bear Shop. Good morning, Dali! Good morning. Good morning, Dolly. Ay, nako, ang cute ni Dali. Pati ang outfit mo, napaka-komportable. Tingnan mo naman ito. Oo, ano kwento ka? Miss Dolly, at paano mo naman napasok ang negosyong to? Napaka-cuddly at Nag-start po ako mag-business ng 2020 sa Singapore. OFW po ako Nice, noon. Tapos nag-pandemic, tapos naisipan ko po yung parang extra income para sa ano. Tapos doon na po nag-start hanggang ngayon. Ng 2021, umuwi ako ng Pinas. Tapos nag-focus na po ako sa mga stuffed toys, online selling. Ganon po. Ang galing. Paano ba ito, Miss Dolly? Sino-source niyo yung inyong mga stuffed toys sa labas din ng bansa? Or kayo din yung nagpo-produce na nagmamanufacture ng inyong mga laruan? Hindi, dito lang din po ako sa Pinas kumukuha ng mga stuffed toys. Wow, so locally sourced Locally ito sourced mga na. Lokal po talaga. Oo, parang nakikita ko, ayan yung parang nakakasanayan natin na medyo maliliit. Parang slippers Opo, yan, parang, ano? opo, slippers Chinelas siya. yan. So, meron mga small Yeah, size, yung nakakasanayan natin. Pero itong mga dala mo ngayon, tinan mo naman, malaki pa kay Ilyo itong hawak ni... At saka sobrang relax ko kasi ganito rin si Ilyo kalaki. Oh, ang cute. Nakakandong talaga sa'yo. Magkano yung ganito? Ito po, yung Ganito 130 cm, 1.5 lang po yung ano. Uy! 1.5 lang. Regis! 1.5. Mag-gift sa akin. Pwede na. Tinan mo si Justin, dala-dalawa pa. Oh. Saan? Nakakandong, Pero dalawa. Saan si naman Justin? po sa mga Hindi mas ko alam. malili at mga magkano naman sila? Yung sa 110 cm, yung purple doon, nasa 1.2. Tapos yung nasa harap, na 950. Tapos meron ka rin 90 dito, cm. Dolly, mga iconic na na characters. Ano ba si Winnie the Pooh? Meron ka rin Opo, marami Spider-Man. po. Magkano naman kapag yung mga Kitty. famous na characters?
Depende po sa size. Yung milk tea, 50 cm, Ito. 650 po. Oh, milk tea, oh. Hinuhulaan ko Para kung sa ano mga to. mahilig Ito, sa milk tea. 950. Ganito Oo ka nga, lang. alam na alam ni Maui. Yung cocomelon daw. Yung cocomelon, yung malaki, 1-2. 1, 2. Okay. O, direct, kuha na. Oo, direct ha. Tapos yung 50 cm, 550 lang. Tsaka alam mo, napansin ko, maganda po sa stuffed toys nyo, talagang siksik. Yung Opo. softness niya. Yeah. Tsaka Ano so, pwede mo talaga siya? talagang tulugan. Opo, At gawin malambot mo talaga na. siya. Malambot Very actually, good that's quality. it. Very nice. Tapos ano na din siya, hypoallergenic Ayun na ang din maganda. siya. Safe siya talaga sa For kids. mga Tsaka baby. ano, alam mo, ideal din siya para sa mga voice-over artists at mga content creators. Kasi, Yes po, oo. sabihin natin may empty condo car or something, di ba? Nag-absorb din siya ng sound. Wow! Galing naman. JQ. Tignan mo, lumapit ka sa ganyan, parang napakatahimik. Kasi na-absorb niya yung sound sa buong. Uy, ang galing. Pag ako lumapit, parang hindi naman ito. Hindi, May binubulo. Ay, ang laki yun. So, ano ba pinakamalaki ninyo? Ito, parang, Yan ba pinakamalaki niya? oo, ito. Meron Ito, pa ito, po. ito. Ayan, 1.7. Kasi 1.7. ano siya, Really big na? tummy. Ang Mas big malaki siya tummy. konti. Meron pa po kaming mga 7 feet, tsaka yung big 6 feet. Kaso, wala pa akong nadala na stock. Yan Yan lang lang. I'm po. sure maraming mabibili yung mga kapatid natin sa Apa. shop ninyo. Para sa mga kapatid natin na gusto pang humabol ng kanilang pang-surpresa o pang-regalo sa Valentine's Day, paano ba nila kayo makukontak? May Facebook page po kami ng The Teddy Bear Shop. Then, meron din po akong personal Facebook, Dali Milabo Dibuyan. Then, may contact number po ako na 0969-4474-009. Okay. So, kung gusto nila for next week, Valentine's Day, dapat tawagan ka na nila, no? Magpa-reserve na po sila. Oo, mabul na, Sa mabul dress. na. Well noted daw. Tapos kayo, ha? O, sige, kayo niyan. Maraming salamat, Dolly Debuyan ng The Teddy Bear Shop. Maraming salamat, Dolly. O, mga kapatid, sabay sa pagyakap natin sa mga teddy bear tulad nito, more good vibes pa tayo sa pagsalubong sa araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. At sa panahon po ngayon, huwag maging matipid sa yakap. I-share na yan tulad ng nakakaganda ng araw ng mga ngiti natin. Ako naman po, si Dimples Romana. Yes, bagong linggo na naman tayo mga kapatid. Bagong pagkakataon para maging mas inspired at motivated. Kaya go lang mga kapatid. Ako naman po, si Maui David. Motivated nga, sabi ni Ted, motivated. Mas malaki pa sa iyo. At sa mga nakahiga pa dyan, ang sarap naman yan. Pero bangon na, tara na at samahan na ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Ay, tuloy-tuloy na natin ang saya this morning. Justin, ano pa ba yung mga pwede nating ipangregalo for Valentine's Day? Tama ko dyan, Jester. Alam mo ba? Ito, isa pang perfect na pangregalo. Ito, ang extra sweet na paandar na Cakesicle. Ano kaya ang Cakesicle? Tikman natin sa Kitang-Kita. Valentine's Day, paandar baka mo. Naku, gawing bonding moment po kasama ang inyong mga anak kapag aayos ng mga bulaklak. Flower arrangement tayo mamaya sa Working Mom. Naman sa kids na mahilig sa reptile, just in time, sa pagpasok ng Year of the Dragon. Ito, ibibida namin ang mga maamo at pambihirang bearded dragon. Patok to. Excited na si Mama Dear. Bago naman sila mapakitang gilas on stage, sa atin muna makikipagkulitan ng ilan sa cast members ng hit interactive comedy musical na the 25th Annual Putnam County Spelling Bee. Cute nila. At sa mga umaksyong balita sa Frontline sa umaga, Pangulong Bongbong Marcos iginiit na bawal ang mga mapanira at utak talangka sa bagong Pilipinas. Nasa 100,000 pamilya tinanggal na sa listahan ng 4Ps dahil sa iba't ibang anomalya. Aabot sa 1 milyon pang pamilya, balak ding alisin sa listahan ngayong taon. At sa showbiz, engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, hiwalay na raw. Gawing the best naman po ang Lunes, kaya bida na mga nakaka-good vibes natin mga ngiti mga kapatid. Sa aming Kagumokha Ako Selfie Contest,
Basta manood lamang po ng Good Morning Kapatid. Galingan ang pagsiselfie. Ang larawan ipadala po sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid. Ang mapipili po sa pagkatapos ng show winner ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, kagumo ka. Go and selfie na! Feeling ko lalabas lahat. Ayan na. Paano sila nagpakutan ng kanilang mga Labasan ng stop toys. koleksyon. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning kapatid. Jess, ito na. Handa ka na ba? Handa na ba tayo? Parang challenge itong ginagawa natin dito, ah. Okay, alam niyo po mga kapatid, dahil 2024 is the Year of the Dragon, usapang real-life dragons tayo sa mga cute pets namin ngayon. Di ba, Jess? Ang tawag nga sa mga ito, bearded dragons. At syempre, para mas pag-usapan pa yan, lalo na to mga alaga niya to. Kasama natin this morning si Norman Roquios, owner ng Reptiles by White Dragon Reptile Farm, Philippines. Good morning sa'yo, Norman. Good morning, Sir Norman. Hello po. Good morning. Okay. So ano ba itong mga nasa harapan natin? Ano ba itong bearded dragon to be exact? Sila ba i-classified as lizard? Paano ba? Bearded dragons po are endemic species po ng lizard sa Australia. Oo. So they're commonly found in semi-desert environment. Semi-desert Yes. environment. And they got their name bearded dragon because when they sexually mature, yung mga males po, nagbablock po yung chin nila, imitating a beard. Kaya tinawag silang bearded dragon and they look like a dragon. Oo. Maui, nakatingin sa'yo. Oo nga eh. Paano ba Napansin yan? ko iba-iba yung sizes niya. Meron kayong super liit dito. Yes. Pag ganyan ba, ilang taon na yan? Yung ganyan or months That or weeks? one on this side, ayan Opo. po yung around 1.5 months. Okay. So when they hatch, kasing laki po sila ng house gecko po natin. Ah. And then their biggest size can grow up to 2 feet in length. 2 feet? Which is Yes. this one. Yan na po yung maximum size po niya. Oo, okay. At saka napansin ko, parang may ibang variation. So yung iba flat. Yung Yung chan, belly oo. nila or yung likod nila. Yung iba mas may... Nakaumbok. Oo, umbok. Ano ibig sabihin nun? Well, actually, pareho lang naman po sila. Different lang po yung mga mutation. Nagpa-flatten po sila kasi gusto niya po ma-absorb yung heat. Okay. So, parang solar power po kasi sila. What do you mean? Antay, solar power. Ano yung sabihin? Solar power sila. They outsource the heat kasi cold-blooded animals sila. They outsource the heat from sunlight. Pag wala naman po tayo sunlight, we use this artificial lights po Oo. for them to warm themselves. Okay, gaano ba kahirap mag-alaga ng mga bearded dragon? Nakipapansin natin dito, Maui, parang medyo may kakulitan yung Oo ibang nga, nandito sa may loob ng kakulitan aquarium. yung iba, Eh. parang gusto Paano lumabas. ba yung tamang pagpapaalaga at pagpapakain sa Well, napakadali lang po mag-alaga ng bearded dragon. All you need to do, kailangan po may tamang setup po tayo. Katulad po nito, meron tayong dalawang lights, heat and UVB. Nag-imitate po sila ng sunlight po. Sunlight, Okay. oo. And then we feed them insect and vegetable like this marbella leaf at saka itong Taas natin. super worms. Yeah. Pansin niyo mga kapatid, live Worms, oh my Yes, gosh. why? Pero alam niyo, try natin pakainin, sir. Can we call on the kids? Yan. Para po tulungan tayong magpakain Ito ang ng mga anak ni bearded Norman. dragons. Hello. Si Rika at si hawak Hela, niya, hawak-hawak, oh. oh. Wait, kargahin kita, bebe, para Nakakahiya makita nila. naman. Yay. O, diba? Hawak niya talaga. Hindi siya Wait lang, natatakot. tulungan natin si ano. Dala natin ng bangko. O, si sige, bigyan natin Rika at ng si bangko Ella, para yan. makita sila. Hi! Hindi ka takot sa bearded dragons? May name ba sila, sir? Yes. Name po Pinapangalanan nila, mo? depende po sa mutation. Okay. Ayan na. Ayan, you You go can over stand. here. You can stand Stand here. up. Yan. Okay. Introduce yourself again. You are? Ella. Ella and Rika. Ate Ayan. Rika Hindi ka and natatakot? Ella? So, as you can see, sir, the bearded dragons are very child-friendly. For me, mas docile pa sila compared to cats and dogs. Ooh. They're very unlikely to get bitten by them. They're very tame by nature po talaga. Okay. Okay. O sige, papakainin na ba natin? Okay. Ella, paano yan? Can you get some, Ella? Game. Then you Sinong put it here. kaya magpakain? Yan. Uy, di rin siya takot Hindi sa din siya worms. takot sa worms. Sa totoo lang, parang mas natatakot pa ako sa worms eh. Oo.
Ito, tawag po dito super worms po sila. So, Okay. it come in Ayun. variety of sizes. Gaano sila kadalas kumain, sir, in a day? We feed them one time for vegetables and one time for insect. But once they grow big, or pag 1 year old and up na po sila, purely vegetable na po sila. May oras ba dapat? Wala naman. Ideally, sir, you feed the vegetable first, and then after which, after an hour or so, you feed them the insect. Okay. Tapos, medyo unlimited na yon until 2 p.m. po. Sir, kailan kayo nag-start mag-alaga ng bearded dragons? Kano katagal na? Well, actually, it's a bittersweet memory kasi I started this as a reseller noong 2019 na sunugan po kami. As in, we from back to zero po talaga. Then may nag-offer lang po mag-resell ng bearded dragon. And then I was really skeptical because I was selling one for 40,000 pesos. Ganito po yung tsura nung binibenta ko po, yung color white, yung zero na mutation. Galing. So, within a week po, nakabenta po ako ng 4. And then, to my surprise po talaga, hindi mo akalain na na may market po yung ganitong mga lizards. And then, 2020 po, nag-start na po ako mag-breed on my own. Okay. Pero ngayon, magkano na ang retail ng isang Well, bearded dragon? if you buy from us, we give you 1 month warranty and free vet consultation. And it starts only for 4,500 pesos. And on top of that, we provide also starter kit. Yung may mga vitamins sila, mga pagkain, at saka kung ano-ano pa po. Okay. Okay, Ito kanina sabi pa ni nila tayo Ian. sinasabihan. Hawakan daw. Hawakan mo daw, Jester. Okay, paano Sa'yo ba? Paano ba? nakapangalan yung paghahawak. Meron bang mga kailangan tandaan? Kailangan naka-alcohol ba yung kamay? Paano? Hindi naman. Ideally, mas maganda po kung mag-alcohol po tayo. Okay. I'll get one here on the side. Okay. So, Kasi tanggal tayo ng accessories, hindi naman kailangan. hindi naman po. Hindi naman, So, okay. ma'am, Okay yan, kayang-kaya na ni Jester yan. Tapos? you can pick any one of them. As you can see, hindi sila katulad nung like yung cats and dogs na nagiging familiar po sila sa isang tao lang. Ito kuhanin mo, nakatingin na Pwede sa'yo. rin po yan, ma'am. So, Ikaw na malapit dyan eh. Ba't di mo hawakan? as they grow older, mas nagiging mabait po sila. Para kaming alagang Shih Tzu. Okay. Pag maliit sila, makukulit. Pag malaki na sila, halos di na sila gumagalaw. Sige, Okay. game nga. Go, Pa-assist Jess. nga, Ella. Paano ba? Paano Bigyan mo ba? ako ng Paano isa. natin kukuhanin? Abot mo ba? Abot mo ba? Bebe? Yan. Okay. Abot ni Ella. Ayan, Ay, go. ni Rika po. Give it to Ni Rika Kuya, pala? Tito Jess. Ayan, give you the Titi Jess. So, this is one of Hi, friend! Ay, friend. Hi, friend! Ano, medyo nanginginig ka, Jess, ah? Nanginginig ka? Hindi. Lama eh. Dali-dali eh. Hello. Galing ako. Hello. Nakatingin na siya. Behave siya, in fairness. Hindi, to be fair, ano siya? Dry. Dry Very po dry, sila. no? Oo. Parang kailangan ng moisturizer, no? Hindi naman po. Hindi siya nakakatakot hawakan. Sa totoo lang, ngayon, no? Actually po, ang ano po sa bearded dragon, we don't give them water. Oo. Once a week lang po sinusok namin for rehydration. Kasi sanay po sila sa dry and semi-desert environment po. So they get their rehydration po sa pangapagkain tsaka insect na kinakain po nila. Okay, pwede Maui. ko po bang pakainin tong hawak ni Jess? Pwede po ma'am. Sure, pag Pero ito tumalon, sinasabi Kasi ko po, sa iyo, ha? ayoko. Kasi pagkain yan. Papakainin ko po. Gusto ko ba magtagal sa Good Morning Kapatid? wala naman po talaga. Wala. Grabe siya kumapit yung worm. Alin, yung worm? Alam niyang huling araw na niya. Dito na lang, ihulog mo na lang dyan. Ihulog mo na lang dyan. Konti lang. Game. Sorry po. Oy! Naparami. Yan, okay na yan. Paano ko siya papupuntahin dito? Makikita niya yan. Ayan, oh. Na-smell niya. Ayan, na-smell Actually, niya. ito po yung pinakamahal po namin, ma'am. Oy! Worth 500,000 pesos siya. Bakit? Kasi? Possible po, kami lang po meron yan in the Philippines or in the entire world po. It's a white paradox, genetic stripe, hypo, Hetford translucent thunderbolt line. Okay, so ibig sabihin kakaiba yung species. Napaka-rare Yes pala po. niya. Actually, Saan it ba yung started originate? po, dito po, breed na po namin yan. Okay. It started po, color red po siya, and as it grows, nawala po yung kulay niya. Ganun talaga. So, ito di ba ganun din? Hindi po, sir. Ito, ma-maintain niya yung kanyang kulay. Yes po, and hopefully po maging mas
maganda pa po yung contrast ng kulay niya po when it grows. Okay. So, this is red high po naman po. Red High po. O Norman, I'm sure yung mga kapatid natin dyan, merong mga interesado dyan bumili sa inyo ng inyong Bearded Dragon. Paano ba nila kayo makukontak kung gusto nila mag-alaga? So if you wish to start right in the Bearded Dragon hobby, they can contact us on our page, Reptiles by What Dragon Reptile Farm Philippines. Ayan, maraming salamat sa inyo, Rika, Ella, and Norman. Thank you very much sa mga kapatid natin. Yes. Natakot ako. Yan. Pero syempre, marami pa tayong mga aabangan. Aabangan, di ba, Mami Oo. Chiki? Back to you guys! Very good, ah. Ito pa yung tinutulong na haligi ng tahanan ng ating mga ama, pero papaano kung sila na ang mas may kailangan ng ating pangangalaga? Ang matinding dagok sa buhay ng isang ama matapos maaksidente sa trabaho, tunghayan natin sa sabi ni Doc. Isang malakas na padre de pamilya sa isang iglap ay naging paralisado at nakadepende na lamang sa kalinga ng kanyang mag-iina. Dati siyang lineman sa isang electric company. Tinawagan siya para pumasok ng December 31, 2021. Ngayon, sa hindi inaasahan, nasabugan siya ng kuryente. Ang second-degree burns, cardiac arrest, heart attack at pagka-comatose ay ilan lamang sa mga resulta ng severe electric shock. Madalas at risk dito ang mga exposed sa industrial electric sources kung saan umaabot ng 70,000 to 100,000 volts ang daloy ng kuryente. Ang exposure sa mahigit 150,000 volts ng kuryente ay kadalasang nauuwi sa agarang pagkamatay. Pinalad na makasurvive si Jepoy pero naging critical naman ang kanyang lagay. Para na lang daw po may kasamang manika na hindi na makakagalaw, hindi na makakakilala, hindi na makakapagsalita. Yun po sabi po sa akin ng doktor. Dahil sa insidente, hindi na nagfa-function ng maayos ang ilang organs ni Jepoy. Tanging trach at peg na lamang ang kanyang nagiging pag-asa para makahinga at makakain. Nagdulot din ng trauma sa kanyang mga anak ang sinapit ni Jepoy. Pag sila nagsaksak ng kung anumang appliances, talagang sinasabi nila, Mami, ikaw magsaksak nung baka makuryente ako. Bagamat incurable na ang kalagayan ni Jepoy, may mga paraan pa din gaya ng therapy para kahit paano ay ma-improve ang kanyang mobility. Po siya, physical therapy, speech, tsaka po occupational therapy. Doon po nag-start yung unti-unting improvement ni Daddy. Bahagi ng therapy na isinasagawa kay Jepoy ang pagtatayo sa kanya sa tinatawag na tilt table sa loob ng 10 to 30 minutes. Nakatutulong ito sa pagre-regulate ng kanyang blood flow sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at sa kanyang pagtutuwid ng mga paa. Sumasailalim din si Jepoy sa hydrotherapy kung saan inilulublob siya sa tubig 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Nakakapagpakalma ito at naiibsan nito ang muscle pain at joint stiffness. Mga kapatid, iba yung pag-iingat po sa ating paghahanap buhay dahil ang aksidente sa isang iglap lamang ay maaaring bumago sa takbo ng buhay ng ating mga pamilya. Importante rin suporta ng pamilya talaga, no? Sa mga ganyang pagkakataon, yun ang mahalaga, yung suporta ng mga nakapaligid sa'yo. Sabi nga nila, yun pang magbibigay ng lakas loob doon sa pasyente na lumaban. Tama. Maraming salamat, Doc Dex. Ito naman, mamaya sa Frontline sa umaga. Presyo ng petrolyo nakaambang tumaas sa ikalimang sunod na linggo. Singil sa kuryente, may posibilidad din na tumaas ngayong buwan. Sa ibang balita naman, Magnolia Hotshots forward Calvin Abueva at asawa ni San Miguel Beerman Center Mo Tautua nagkainitan matapos ang Game 2 ng PBA Finals. Nag-viral yan. At sa showbiz naman po, Bea Alonzo at Dominic Roque usap-usapang hiwalay na. Kaya wag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid!
Pwede bang wag na munang bumangon? Ito, gusto Pati mo yung ang natin, lamok. no? Ito na ang pinaka-komportable nating opening. Yeah. Oo nga. Dapat nakapajama tayo eh, sa totoo lang. Na. Diba? Ay, naku, ang sarap. Ang yakap sa umaga. Sana. Oh, Justin, ito na lang daw muna ha. Ito na lang muna. Habang wala pa. Ano? Ito. O, teka lang, bago tayo ma-relaxin sobra, batiin muna natin ang ating mga kapatid. Good morning, mga kapatid! February 5, masantos yakabwasan sa mga kapatid natin dyan sa Pangasinan. Mainit na yakap ang hatid namin ngayong Lunes kasama ang mga agaw pansing iconic stuffed toys na ito. Tama ka dyan, valedictorian. Kaya naman, di maikakaila, isa ito sa mga paboritong pangregalo sa atin ng ating mga minamahal. Saktong-sakto po sa Love Month ngayong February, di ba, Mal? Yes, agree ako dyan, Mama Dem. Saktong-sakto, alam niyo po, mula ngang maimbento ito noong early 1900s, hindi na nga nawala sa mga okasyong tulad ng mga anniversary, monthsary, birthdays, at lalo na Valentine's Day, itong teddy bears. At alam niyo kung saan pa pinakapatok to maliban sa mga walang kayakap this Valentine's Day. Ano Parang ngayon, bumanda Feb? yun dun ah. Segway ba yun? Segway ba yun? Back to Segway you, ba yun? Justin. Hindi ko na nga May- pinangalanan eh. May 9 days pa, Maui. Okay, May 9 may days pa chance naman. ako, May mga 9 days. kapatid. Okay. Pero Ito na nga. pero totoo, Alam niyo Maui. kung saan pinakapatok to maliban sa iyo ni Jester? Ano ba, bakit? Sa mga bata! Ako sa mga bata. Oh, yes, of course. Hi, kids. Good morning, kids. Oh, para sa ilan natin mga kapatid, alam niyo bang inspiration sa paggawa ng mga teddy bear na ito nanggaling sa dating Pangulo ng Amerika na si Theodore Roosevelt. As in, Yes. Teddy Roosevelt. It used to be called Teddy's Bear. Teddy's Teddy's bear. bear. Alam mo ba kung bakit? Oo, ba? Oo, kasi si Teddy Roosevelt, yung presidente, hunter talaga siya. Yeah. Yung mga tao, di ba? Game gusto, hunter, Game yeah. hunter. Tapos minsan lumabas sila, hindi sa una-una, walang lumalabas na bear. Yung iba nakakahanap na. So yung assistant niya, naghanap na ng bear para sa kanya. Itinali sa puno. Oo, di ba? Babarilin na lang niya. Hala. Ayaw pa niyang barilin. Ayaw niya. Hindi niya magawa. So yun, parang nalaman na tinumutong hunter daw siya pero hindi niya mabaril yung bear. So parang yung cartoon na adapt na na-associate sa kanya, Teddy's Bear kasi nga hindi niya, di ba? Yan yung bear ni Teddy yung sa puno. Teddy's Bear. Galing ano? Ang dami nating Yes. natutunan. Isa pa lang. Ito pa isang fun fact. Ayon sa ilang pag-aaral, nakakatanggal daw ng stress at nakakatulong para mas maganda pa ang mood ninyo. Yan, totoo yan. Ako, basta na lang kay Akap. Ito, bakit nga ba naisipang gawing negosyo ang mga teddy bear at ang mga ibang plushie toys ng ating guest? Tawagin na nga natin, Dali Debuyan of Teddy Bear Shop. Good morning, Dali! Good morning. Good morning, Dolly. Ay, nako, ang cute ni Dali. Pati ang outfit mo, napaka-komportable. Tingnan mo naman ito. Oo, ano kwento ka? Miss Dolly, at paano mo naman napasok ang negosyong to? Napaka-cuddly at Nag-start po ako mag-business ng 2020 sa Singapore. OFW po ako Nice, noon. Apo. Tapos nag-pandemic, tapos naisipan ko po yung parang extra income para sa ano. Tapos doon na po nag-start hanggang ngayon. Ng 2021, umuwi ako ng Pinas. Tapos nag-focus na po ako sa mga stuffed toys, online selling. Ganon po. Ang galing. Paano ba ito, Miss Dolly? Sino-source niyo yung inyong mga stuffed toys sa labas din ng bansa? Or kayo din yung nagpo-produce na nagmamanufacture ng inyong mga laruan? Hindi, dito lang din po ako sa Pinas kumukuha ng ng mga stuffed toys. Wow, so Bali, locally sourced locally itong sourced mga na. Lokal po ito. talaga. Oo, parang nakikita ko, ayan yung parang nakakasanayan natin na medyo maliliit. Parang slippers Opo, yan, parang- ano? opo, slippers Chinelas siya. yan. So, meron mga small Yeah, size, yung nakakasanayan natin. Pero itong mga dala mo ngayon, tinan mo naman, malaki pa kay Ilyo itong hawak ni... At saka sobrang relax ko kasi ganito rin si Ilyo kalaki. Oh, ang cute. Nakakandong talaga sa'yo. Magkano yung ganito? Ito po, yung Ganito 130 cm, 1.5 lang po yung ano. Uy! 1.5 lang. Ano? Regis! 1.5. Mag-gift sa akin. Pwede na. Oh. Tinan mo si Justin, dala-dalawa pa. Oh. Saan? Nakakandong, Pero dalawa. Saan si naman Justin? po sa mga Ah, mas hindi ko alam. malili at mga magkano naman sila? Yung sa 110 cm, yung purple doon, nasa 1.2. Tapos yung nasa harap, na 950. Tapos meron ka rin 90 dito, cm. Dolly, mga iconic na na characters. Ano ba si Winnie the Pooh? Meron ka Opo, rin marami Spider-Man. po. Magkano naman kapag yung mga Kitty. famous na characters?
Depende po sa size. Yung milk tea, 50 cm, 650 po. Oh, milk tea, oh. Hinuhulaan ko Para kung sa ano mga to. mahilig Ito, sa milk tea. 950. Ganito Oo ka nga, lang. alam na alam ni Maui. Yung cocomelon daw. Yung cocomelon, yung malaki, 1-2. 1, 2. Okay. O, direct, kuha na. Oo, direct ha. Tapos yung 50 cm, 550 lang. Tsaka alam mo, napansin ko, maganda po sa stuffed toys nyo, talagang siksik. Yung Opo. softness niya. Yeah. Tsaka Ano so, pwede mo talaga siya? talagang tulugan. Opo, At gawin malambot mo talaga siya. Malambot Very actually, good that's quality. it. Very nice. Tapos ano na din siya, hypoallergenic Ayun na ang din maganda. siya. Safe siya talaga sa For kids. mga Tsaka baby. ano, alam mo, ideal din siya para sa mga voice-over artists at mga content creators. Kasi, Yes po, oo. sabihin natin may empty condo car or something, di ba? Nag-absorb din siya ng sound. Wow! Galing naman. JQ. Tignan mo, lumapit ka sa ano, sa ganyan, parang napakatahimik. Kasi na-absorb niya yung sound sa buhok. Uy, ang galing. Pag ako lumapit, parang hindi naman ito. Hindi, May binubulo. Ay, ang laki yun. So, ano ba pinakamalaki ninyo? Ito, parang, Yan ba pinakamalaki niya? oo, ito. Meron Ito, pa ito, po. Ayan, 1.7. Kasi 1.7. ano siya, Really big na? tummy. What? Mas malaki siya konti. Meron pa po kaming mga 7 feet, tsaka yung big 6 feet. Kaso, wala pa akong nadala na stock. Pero Yan lang lagi, po. I'm sure maraming mabibili yung mga kapatid natin sa Apa. shop ninyo. Para sa mga kapatid natin na gusto pang humabol ng kanilang pang-surpresa o pang-regalo sa Valentine's Day, paano ba nila kayo makukontak? May Facebook page po kami ng The Teddy Bear Shop. Then, meron din po akong personal Facebook, Dali Milabo Dibuyan. Then, may contact number po ako na 0969-4474-009. Okay. So, kung gusto nila for next week, Valentine's Day, dapat tawagan ka na nila, no? Magpa-reserve na po sila. Mabul na, Mr. mabul Jess, na. well noted daw. Kayo, ha? O, sige, kayo niyan. Maraming salamat, Dolly Debuyan ng The Teddy Bear Shop. Maraming salamat, Dolly. O, mga kapatid, sabay sa pagyakap natin sa mga teddy bear tulad nito, more good vibes pa tayo sa pagsalubong sa araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po, si Jess De Los Santos. At sa panahon po ngayon, huwag maging matipid sa yakap. I-share na yan tulad ng nakakaganda ng araw ng mga ngiti natin. Ako naman po, si Dimples Romana. Yes, bagong linggo na naman tayo mga kapatid. Bagong pagkakataon para maging mas inspired at motivated. Kaya go lang mga kapatid. Ako naman po, si Maui David. Motivated nga, sabi nito, motivated. Mas malaki pa sa iyo. At sa mga nakahiga pa dyan, ang sarap naman yan. Pero bangon na, tara na at samahan na ang inyong paboritong morning kasalo. Ako po, si Justin Quirino. At syempre, mauna sa ating mga balita sa Frontline sa umaga, mga may init na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Tuloy-tuloy na natin ang saya this morning. Justin, ano pa ba yung mga pwede nating ipangregalo for Valentine's Day? Tama ko dyan, Jester. Alam mo ba? Ito, isa pang perfect na pangregalo. Ito, ang extra sweet na paandar na Cakesicle. Ano kaya ang Cakesicle? Tikman natin sa Kitang-Kita. Valentine's Day, paandar baka mo. Naku, gawing bonding moment po kasama ang inyong mga anak kapag aayos ng mga bulaklak. Flower arrangement tayo mamaya sa Working Mom. Naman sa kids na mahilig sa reptile, just in time, sa pagpasok ng Year of the Dragon. Ito, ibibida namin ang mga maamo at pambihirang bearded dragon. Patok to. Excited na si Mama Dear. Bago naman sila mapakitang gilas on stage, sa atin muna makikipagkulitan ng ilan sa cast members ng hit interactive comedy musical na the 25th Annual Putnam County Spelling Bee. Cute nila. At sa mga umaksyong balita sa Frontline sa umaga, Pangulong Bongbong Marcos iginiit na bawal ang mga mapanira at utak talangka sa bagong Pilipinas. Nasa 100,000 pamilya tinanggal na sa listahan ng 4Ps dahil sa iba't ibang anomalya. Aabot sa 1 milyon pang pamilya, balak ding alisin sa listahan ngayong taon. At sa showbiz, engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, hiwalay na raw. Gawing the best naman po ang Lunes, kaya bida na mga nakaka-good vibes natin mga ngiti mga kapatid sa aming Kagumokha Ako Selfie Contest. Basta manood lamang po ng Good Morning Kapatid. Galingan ang pagsiselfie. Ang larawan ipadala po sa aming official Facebook page na Good Morning Kapatid.
ang mapipili pa sa pagkatapos ng show winner ng 500 pesos worth of load. Kaya naman, kagumo ka. Go and selfie na. Feeling ko lalabas lahat. Ayan na. Paano sila nagpakutan ng kanilang mga Labasan ng stop toys. koleksyon. Ayan. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Good morning, kapatid. Jess, ito na. Handa ka na ba? Handa na ba tayo? Parang challenge itong ginagawa natin dito, Okay, alam niyo po mga kapatid, dahil 2024 is the Year of the Dragon, usapang real-life dragons tayo sa mga cute pets namin ngayon. Di ba, Jess? Ang tawag nga sa mga ito, bearded dragons. At syempre, para mas pag-usapan pa yan, lalo na to mga alaga niya to. Kasama natin this morning si Norman Roquios, owner ng Reptiles by White Dragon Reptile Farm, Philippines. Good morning Good sa'yo, morning, Norman. Sir Norman! Hello po, Good hello. morning. Okay. So ano ba itong mga nasa harapan natin? Ano ba itong bearded dragon to be exact? Sila ba i-classified as lizard? Paano ba? Bearded dragons po are endemic species po ng lizard sa Australia. Oo. So they're commonly found in semi-desert environment. Semi-desert Yes, environment. and they got their name bearded dragon because when they sexually mature, yung mga males po, nagbablock po yung chin nila, imitating a beard. Kaya tinawag silang bearded dragon and they look like a dragon. Oo. Maui, nakatingin sa'yo. Oo nga eh. Paano ba Napansin yan? ko iba-iba yung sizes niya. Meron kayong super liit dito. Yes. Pag ganyan ba, ilang taon na yan? Yung ganyan or months That or weeks? one on this side, ayan Opo. po yung around 1.5 months. Okay. So when they hatch, kasing laki po sila ng house gecko po natin. Ah. And then their biggest size can grow up to 2 feet in length. 2 feet? Which is Yes. this one. Yan na po yung maximum size po niya. Oo, okay. At saka napansin ko, parang may ibang variation. So yung iba flat. Yung Yung chan, belly oo. nila or yung likod nila. Yung iba mas may... Nakaumbok. Oo, umbok. Ano ibig sabihin nun? Well, actually, pare-pareho lang naman po sila. Nagdi-different lang po yung mga mutation. Nagpa-flatten po sila kasi gusto niya po ma-absorb yung heat. Okay. So, parang solar power po kasi sila. What do you mean? Ang taray, solar Ano yung sabihin? Solar power sila? They outsource the heat kasi cold-blooded animals sila. They outsource the heat from sunlight. Pag wala naman po tayo sunlight, we use this artificial lights po Oo. for them to warm themselves. Okay, gaano ba kahirap mag-alaga ng mga bearded dragon? Nakipapansin natin dito, Maui, parang medyo may kakulitan yung ibang Oo nandito nga, sa may loob ng kakulitan aquarium. yung iba, eh. parang gusto Paano ba lumabas. yung tamang pagpapaalaga at pagpapakain sa kanila? Well, napakadali lang po mag-alaga ng bearded dragon. All you need to do, kailangan po may tamang setup po tayo. Katulad po nito, meron tayong dalawang lights, heat and UVB. Nag-imitate po sila ng sunlight po. Sunlight. Okay. Oh. And then we feed them insect and vegetable like this marbella leaf at saka itong Taas natin. super worms. Yan. Pansin niyo mga kapatid, live Worms, oh my Why? gosh. Pero alam niyo, try natin pakainin, sir. Can we call on the kids? Yan. Para po tulungan tayong magpakain Ito ang ng mga anak ni bearded Norman. dragons. Hello Si Rika po. at si Hawak Hela, niya, hawak-hawak oh. ko. Wait, kargahin kita, bebe, para Nakakahiya makita nila. naman. Yay! O, diba? Hawak niya talaga. Hindi siya Wait lang, natatakot. tulungan natin si ano. Dala natin ng bangko. Oh, si sige, bigyan natin Rika at ng si bangko Ella, para yan. makita sila. Hi! Hindi ka takot? Sa bearded dragons, may name ba sila, sir? Yes. Name po Pinapakalanan nila, niyo? depende po sa mutation. Okay. Ayan na. Ayan, you go Stand. here. You can stand Stand here. up. Yan. Okay. Introduce yourself again. You are? Ella! Ella and Rika. Ate Ayan. Rika. Hindi ka and natatakot? Ella? So, as you can see, sir, the bearded dragons are very child-friendly. For me, mas docile pa sila compared to cats and dogs. Ooh. They're very unlikely to get bitten by them. They're very tame by nature po talaga. Okay. Okay. O sige, papakainin na ba natin? Okay. Ella, paano yan? Can you get some, Ella? Game. Then you put Sinong it here. kaya magpakain? Yan. Uy, di rin siya takot Hindi sa din siya worms. takot sa worms. Sa totoo lang, parang mas natatakot pa ako sa worms eh. Oo. Ito, tawag po dito super worms po sila. So, Okay. it come in Ayun. variety of sizes. Gaano sila kadalas kumain, sir, in a day? We feed them one time for vegetables and one time for insect. But once they grow big, or pag 1 year old
and up na po sila. Purely vegetable na po sila. May oras ba dapat? Wala naman. Ideally, sir, you feed the vegetable first, and then after which, after an hour or so, you feed them the insect. Okay. Tapos, medyo unlimited na yon until 2 p.m. po. Sir, kailan kayo nag-start mag-alaga ng bearded dragons? Kano katagal na? Well, actually, it's a bittersweet memory kasi I started this as a reseller noong 2019 na sunugan po kami. As in, we from back to zero po talaga. Then may nag-offer lang po mag-resell ng bearded dragon. And then I was really skeptical because I was selling one for 40,000 pesos. Ganito po yung tsura nung binibenta ko po, yung color white, yung zero na mutation. So within a week po, nakabenta po ako ng 4. And then, to my surprise po talaga, hindi mo kakalain na na may market po yung ganitong mga lizards. And then, 2020 po, nag-start na po ako mag-breed on my own. Okay. Pero ngayon, magkano na ang retail ng isang well, bearded dragon? if you buy from us, we give you 1-month warranty and free vet consultation. And it starts only for 4,500 pesos. And on top of that, we provide also a starter kit. Yung may mga vitamins sila, mga pagkain, at saka kung ano-ano pa po. Okay. Ito Okay, kanina sabi pa ni nila tayo Aaron. sinasabihan. Hawakan daw. Hawakan mo daw, Jester. Okay, paano Sa'yo ba? nakapangalan yung paghahawak. Meron bang mga kailangan tandaan? Kailangan naka-alcohol ba yung kamay? Paano? Hindi naman. Ideally, mas maganda po kung mag-alcohol po tayo. Okay. I'll get one here on the side. Okay. So, Tapos tanggal tayo ng accessories. Hindi naman kailangan. hindi naman po. Hindi naman, So, okay. ma'am, Okay yan, kayang-kaya na ni Jester yan. Tapos? you can pick any one of them. As you can see, hindi sila katulad nung like yung cats and dogs na nagiging familiar po sila sa isang tao lang. Ito kuhanin mo, nakatingin na Pwede rin po yan, ma'am. So, Ikaw na malapit dyan eh. Ba't di mo hawakan? as they grow older, mas nagiging mabait po sila. Para kaming alagang Shih Tzu. Okay. Pag maliit sila, makukulit. Pag malaki na sila, halos di na sila gumagalaw. Sige, Okay. game nga. Go, Pa-assist Jess. nga, Ella. Paano ba? Paano Bigyan mo ba? ako ng Paano isa. natin kukuhanin? Abot mo ba? Abot mo ba? Pwede? Yan. Okay. Abot ni Ella. Ayan, Ay, go. ni Rika po. Give it to Ni Rika Kuya, pala? Tito Jess. Ayan, give it to Tito Jess. So, this is one of Hi, friend! Ay, Hi, friend! medyo nanginginig ka, Jess. Nanginginig ka. Hindi. Lama eh. Dali-dali eh. Hello. Galing ako. Hello. Nakatingin na siya. Behave siya, in fairness. Nag-prepare, ano siya? Dry. Dry Very po dry, sila. no? Oo. Parang kailangan ng moisturizer, no? Hindi naman po. Hindi siya nakakatakot hawakan. Sa totoo lang, ngayon, no? Actually po, ang ano po sa bearded dragon, we don't give them water. Oo. Once a week lang po sinusok namin for rehydration kasi sanay po sila sa dry and semi-desert environment po. So they get their rehydration po sa pagkain tsaka insect na kinakain po nila. Okay, pwede Maui. ko po bang pakainin tong hawak ni Jess? Pwede po ma'am. Sure, pag Pero ito tumalon, sinasabi Kasi ko po, sa iyo, ha? ayoko. Kasi pagkain yan. Papakainin ko po. Gusto ko po magtagal sa Good Morning Kapatid! wala naman po talaga. Wala. Grabe siya kumapit yung worm. Alin, yung worm? Alam niya, huling araw na niya. Dito na lang, ihulog mo na lang dyan. Ihulog mo na lang dyan. Konti lang. Game. Sorry po. Oy! Naparami. Yan, okay na yan. Paano ko siya papupuntahin dito? Makikita niya yan. Ayan, oh. Na-smell niya. Ayan, na-smell Actually, niya. ito po yung pinakamahal po namin, ma'am. Oy! Worth 500,000 pesos siya. Bakit? Kasi, Possible po, kami lang po meron yan in the Philippines or in the entire world po. It's a white paradox, genetic stripe, hypo, Hertford translucent thunderbolt line. okay, so ibig sabihin kakaiba yung species Napaka-rare niya. Yes pala po. niya. Actually, Saan it ba yun started nag-originate? po, dito po, breed na po namin yan. Okay. It started po, color red po siya, and as it grows, nawala po yung kulay niya. Ganun talaga. So, ito di ba ganun din? Hindi po, sir. Ito, ma-maintain niya yung kanyang kulay. Yes po, and hopefully po maging mas maganda pa po yung contrast ng kulay niya po when it grows. Okay. So, this is red high po naman po. Red high po. O Norman, I'm sure yung mga kapatid natin dyan, merong mga interesado dyan bumili sa inyo ng inyong bearded dragon. Paano ba nila kayo makukontak kung gusto nila mag-alaga? So, if you wish to start right in the bearded dragon hobby, they can contact us on our page, Reptiles by What Dragon Reptile Farm Philippines. Ayan, oh. Maraming salamat sa inyo, Rika, Ella, and Norman. Thank you very much sa mga kapatid natin. Yes. Natakot ako. Oh, yan. Pero syempre, marami pa tayong mga aabangan. Aabangan, di ba, Mami Chiki? Back to you guys! Very good, ah.
Ito pa yung na haligi ng tahanan ng ating mga ama, pero papaano kung sila na ang mas may kailangan ng ating pangangalaga? Ang matinding dagok sa buhay ng isang ama matapos maaksidente sa trabaho. Tunghayan natin sa sabi ni Doc. Isang malakas na padre de pamilya sa isang iglap ay naging paralisado at nakadepende na lamang sa kalinga ng kanyang mag-iina. Dati siyang lineman sa isang electric company. Tinawagan siya para pumasok ng December 31, 2021. Ngayon, sa hindi inaasahan, nasabugan siya ng kuryente. Ang second-degree burns, cardiac arrest, heart attack at pagka-comatose ay ilan lamang sa mga resulta ng severe electric shock. Madalas at risk dito ang mga exposed sa industrial electric sources kung saan umaabot ng 70,000 to 100,000 volts ang daloy ng kuryente. Ang exposure sa mahigit 150,000 volts ng kuryente ay kadalasang nauuwi sa agarang pagkamatay. Pinalad na makasurvive si Jepoy pero naging critical naman ang kanyang lagay. Para na lang daw po may kasamang manika na hindi na makakagalaw, hindi na makakakilala, hindi na makakapagsalita. Yun po sabi po sa akin ng doktor. Dahil sa insidente, hindi na nagfa-function ng maayos ang ilang organs ni Jepoy. Tanging trach at peg na lamang ang kanyang nagiging pag-asa para makahinga at makakain. Nagdulot din ng trauma sa kanyang mga anak ang sinapit ni Jepoy. Pag sila nagsaksak ng kung anumang appliances, talagang sinasabi nila, Mami, ikaw magsaksak nung baka makuryente ako. Bagamat incurable na ang kalagayan ni Jepoy, may mga paraan pa din gaya ng therapy para kahit paano ay ma-improve ang kanyang mobility. Nag-ano po siya, physical therapy, speech, tsaka po occupational therapy. Doon po nag-start yung unti-unting improvement ni Daddy. Bahagi ng therapy na isinasagawa kay Jepoy ang pagtatayo sa kanya sa tinatawag na tilt table sa loob ng 10 to 30 minutes. Nakatutulong ito sa pagre-regulate ng kanyang blood flow sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at sa kanyang pagtutuwid ng mga paa. Sumasailalim din si Jepoy sa hydrotherapy kung saan inilulublob siya sa tubig 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Nakakapagpakalma ito at naiibsan nito ang muscle pain at joint stiffness. Mga kapatid, iba yung pag-iingat po sa ating paghahanap buhay dahil ang aksidente sa isang iglap lamang ay maaaring bumago sa takbo ng buhay ng ating mga pamilya. Importante rin suporta ng pamilya talaga, no? Sa mga ganyang pagkakataon, yun ang mahalaga, yung suporta ng mga nakapaligid sa'yo. Sabi nga nila, yun pang magbibigay ng lakas loob doon sa pasyente na lumaban. Tama. Maraming salamat, Doc Dex. Ito naman, mamaya sa frontline sa umaga. Presyo ng petrolyo nakaambang tumaas sa ikalimang sunod na linggo. Singil sa kuryente, may posibilidad din na tumaas ngayong buwan. Sa ibang balita naman, Magnolia Hotshots forward Calvin Abueva at asawa ni San Miguel Beerman Center Mo Tautua nagkainitan matapos ang Game 2 ng PBA Finals. Nag-viral yan. At sa showbiz naman po, Bea Alonzo at Dominic Roque usap-usapang hiwalay na. Kaya wag po kayong alis, magbabalik pa ang inyong fave morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Ihahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Paghablot ng riding in tandem sa cellphone ng isang lalaki sa Pasay, nasa pool sa video. Presyo ng diesel at gasolina nakaambang tumaas sa ikalimang sunod na linggo. Pati presyo ng kuryente posible ring tumaas ngayong buwan. Bulkang Mayon nananatili sa alert level 2 matapos ang pagputok nito kahapon. Magnolia Hotshots forward Calvin Abueva at asawa ni San Miguel Beerman Center Mo Tautua nagkainitan matapos ang Game 2 ng PBA Finals. Pati asawa ni Abueva nakisali. Hey, Mo! Ano yung asawa mo, Mo, ha? Hey,
At musical variety show na ASAP nagdiwang ng kanilang 29th anniversary. May nakaambang taas presyo na naman sa mga produktong petrolyo. Yan ang ikalimang oil price hike ngayong taon. Sa tansya ng Department of Energy, 75 hanggang 95 centavos ang posibleng patong sa kada litro ng gasolina simula bukas. 1 peso and 50 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos naman ang tansyang dagdag sa diesel, habang 1 peso and 5 centavos hanggang 1 peso and 15 centavos kada litro ang nakikitang dagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon sa DOE, isa sa dahilan ng posibleng oil price hike ay ang panukalang palawigin ang pagbabawas ng production ng oil-producing countries. Lumabas na itutuloy hanggang March and they will again decide kung ano yung magiging desisyon para sa April. Pero sigurado na ho, diretso sa March, ang kanilang pagbabawas ng 2.2 million barrels of oil per day. Maging ang Meralco posible ring magtaas ng singil ngayong Pebrero. Isa sa mga dahilan ay ang nakikitang dagdag sa generation charge. Yan po yung singil sa produksyon ng kuryente. Hindi pa sinasabi ng Meralco kung magkano ang dagdag singil ngayong buwan. Noong Enero ay nagpatupad din ng dagdag singil ang Meralco. Abiso naman sa mga customer ng Maynilad, magsimula ng mag-imbak ng tubig dahil mawawalan ng supply sa mga susunod na araw. Simula mamaya hanggang sa susunod na Lunes, mawawalan ng supply ng tubig sa ilang barangay sa Quezon City. Apektado rin ang interruption ng ilang barangay sa Las Piñas at Parañaque. Alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga tatagal ang scheduled water interruption. Ayon sa Maynilad, dahil ito sa maintenance activity. Paalala ng Maynilad sa kanilang mga customer, oras na bumalik ang supply ay padaluyin muna ang tubig hanggang sa luminaw ito. Nasa 100,000 pamilya na ang tinanggal sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of War Peace dahil sa iba't ibang anomalya. Ayon sa DSWD, marami sa tinanggal nila ay naipon lang sa mga nakalipas na taon. Karamihan sa tinanggalan ng ayuda ang mga benepisyaryo na nabistong nagsasangla ng ATM para makautang kahit bawal. Aminado naman ang ahensya na hirap silang mamonitor ang mga ganitong problema. Pero ngayong taon, mahigit 1 milyong benepisyaryo pa raw ang aalisin ng DSWD para bigyan ng pagkakataon ng ibang mga Pilipino na makinabang sa 4-Peace program. Sa ibang balita, posible raw konektado sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea ang nangyaring hacking sa website ng Philippine Coast Guard. Ayon kay PCG spokesman Armand Balillo, ito ang unang beses na may nagtangkang i-hack ang website nila. Hindi raw nila isinasantabi ang posibilidad na may kaugnayan ito sa issue ng agawan ng teritoryo dahil lumabas sa investigasyon ng DICT na galing sa Chinese state-owned telecom company na China Unicom ang hackers. Pero hindi pa direktang masabi ng ahensya kung may kinalaman mismo ang Chinese government sa nangyaring hacking. Wala pang pahayag ang China sa issue pero bukod sa PCG, sinubukan din daw pasukin ng hackers ang website ng OWA, DICT mismo ang official website ni Pangulong Bongbong Marcos. Ititigil na raw ng Senado at Kamara ang mga bangayan tungkol sa People's Initiative na layong amyendahan ng saligang batas. Sa panayam sa DWIZ, sinabi ni Senator Sonny Angara na sinabihan sila ni Senate President Mig Zubiri na tigilan na ang palitan ng mga maanghang na salita. Ayon pa kay Angara, kung makakatulong ang ceasefire sa pagpapabuti ng relasyon ng Kamara at Senado, makakabuti ito sa buong bansa. Kasunod naman yan, inudyok ni House Majority Leader Zamboanga City Representative Manix Dalipe ang mga senador na pangatawanan ang ceasefire. Ang Senado raw kasi ang unang nagbato ng mga walang basehang akusasyon sa Kamara kaugnay ng People's Initiative o PI. Paalala pa ni Dalipe, ngayong may ceasefire na tungkol sa PI ay dapat tutukan na ng Senado ang Resolution of Both Houses o RBH number 6. Layon niya na magpatawag ng Constitutional Convention para amyendahan ang ilang economic provisions ng saligang batas. Papalapit na raw ang itinakdang deadline ng Senado para ipasa ang RBH number 6 at ito na lang din daw ang hinihintay ng Kamara. Isang linggo matapos ang banatan, ang Pangulo, ang kapatid naman nitong Senator Amy Marcos, ang binira ni Davao City Mayor Baste Duterte. Nilinaw din ni Baste kung bakit siya nagsusori sa senadora. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles.
Tigilan na ang drama. Yan ang patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa ate ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Sa Facebook post ni Mayor Baste, nilinaw niyang hindi siya humingi ng tawad kay Pangulong Marcos. Kay Senator Amy raw siya nagsorry dahil naawa siya sa senadora at hindi sa mga banat niya kay PBBM. Isang linggo nang nakalipas sa isang leaders forum sa Davao City nang hamunin ni Mayor Baste si PBBM na magbitiw sa pwesto. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. January 30 naman kinumpirma ni Senator Amy na personal daw na nagsorry sa kanya si Mayor Baste. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung damdamin. Pero sa bagong pahayag ng Davao City Mayor, tinawag niyang mambobola si Senator Marcos. Tigilan na raw ng senadora ang paggamit sa kanya. Pinalagpas niya raw noon si Amy pero hindi pa rin daw ito tumitigil sa paggawa ng ingay. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Senator Amy tungkol dito. Pero para sa dating senador na si Antonio Trillanes, nasa lahi na raw talaga ng pamilya Duterte ang kabastusan. Kaya sana raw matuto na si Senator Amy. Para naman sa isang political analyst, normal lang ang ginagawa ni Senator Amy na pakikipag-ugnayan sa magkabilang panig ng mga Duterte at Marcos. She's just trying to solve the problem by opening the communication line between the Marcoses and the Dutertes. So kumagman siya yung gusto niya magtuloy-tuloy yung pag-uusap at siya yung magiging tulay. Tingin pa ni Professor Coronacion, masyadong malalim ang galit ng mga Duterte sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi nga naging maganda ang trato ng administrasyon kay Vice President Sara Duterte, tapos kay former President Rodrigo Duterte na nariyan ng ICC, patuloy na nangungulit patungkol sa kanyang kaso. So I think majority of the members of the Duterte family have been treated badly under the current administration. Sa isa namang bagong vlog ni PBBM ay buwelta siya sa nangyayari ngayong away politika, partikular ng pamilya Duterte laban sa administrasyong Marcos na nag-ugat sa issue ng People's Initiative para sa charter change. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa ibang balita sa pool sa CCTV kung paanong tinangay ng riding in tandem ang cellphone ng isang lalaki sa Pasay City. Sinubukan pa silang habulin ng biktima at iba pang nakakita. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Busy sa kaka-cellphone ng lalaking yan sa Taft Avenue, Pasay, pasado alas 9 kagabi. Dahil abala, di niya namalayang binubuntutan na pala siya ng riding in tandem. Nang makadikit, biglang hinablot ng backrider ang cellphone, sabay harurot palayo ang motor. Muntik pang masagi ang isang kariton sa pagmamadali ng mga sospek na tumakas. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang nakihabol na rin ng ilang mga nakakita. Dito sa lugar na ito nangyari yung panghahablot. Ayon sa barangay, sinubukan pa ng biktima na kuhanin ang kanyang cellphone kaya naman nagawa nitong tumakbo. Mula rito sa bahaging ito ng Taft hanggang doon sa Buendia na nasa higit kumulang 500 metro rin ang layo. Naisumbong na sa barangay ang insidente. Halos di raw makapagsalita ang biktima ng kausapin ng mga opisyal. Parang takot din po at balisa. At hindi ho siya syempre makausap ng maayos dahil siguro dahil sa shock niya. Ayon sa isang security guard na nakakita sa insidente, hindi na raw bago ang mga nakawan sa lugar. Pag medyo dito madilim yung area, diyan sumasalakay yung mga nanghablot ng cellphone.
Ang barangay, may mga karatula na rin daw na nagpapaalala na mag-ingat sa mga masasamang loob. So yun nga po, ang pakiusap nga po ng barangay, sana ho habang naglalakad kayo, wag na ho kayo maggamamit ng any gadgets para hindi po kayo mabiktima ng riding in tandem. Patuloy pang investigasyon para matukoy ang mga salarin. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Eksklusibong napuntahan ng News 5 ang barangay sa bayan ng Carmen na ilang araw ng lubog sa lampas taong baha. Pati mga evacuation center, pinasok na rin ng tubig. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rumaragas ang baha ang sumalubong sa News 5 team papunta sa barangay Guadalupe sa Carmen, Davao del Norte. Lampas tao na ngayon ang baha sa barangay at ilang araw nang di humuhupa. Karamihan sa mga lumikas na residente nagtayo na lang ng tent sa kalsada. Kasama riyan ang pamilya ni Jessa na tanging damit lang ang naisalba dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig. Ang hirap talaga. Kasi yung last year, hindi pa nabasa yung mga gamit, ref. Kaya pang isalba, pero ngayon hindi na. Kasi ang lakas ng agos ng tubig. Lampas tao rin ang baha sa barangay Mabaus. Ang ilan sa mga residente sa mga pinagtagpi-tagping lona muna nanunuluyan, pati mga alagang hayop sa gilid ng kalsada muna isinilong. Nanlulumo naman ang ilang magsasaka gaya ni Alfonso dahil sa palayan na nagmistulang ilog na. Yung palay ko, 1 hektarya. Ngayon, pitsadjes, arbison, wala na akong makuha. Kahit malaki pang utang ko. Ayon sa Carmen Rescue Unit, 28,000 pamilya ang nasagip sa pagbaha. Patuloy raw ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Pero pati ilang evacuation center, inabot na rin ng baha. Dumiskarte na lang ang ilang evacuees at sumampa na sa mga upuan. Ang munisipyo naman naging evacuation center na rin. Ayon sa Carmen LGU, nagulantang sila sa biglaang pagbaha na pinakamatindi raw sa kasaysayan ng kanilang bayan. 14 sa 2 barangay nila ang lubog pa rin sa baha. Ang itinuturong dahilan, ang pagkasira ng Esperanza Dike sa bayan ng Santo Tomas. Nag-accommodate kami ng mga tubig galing sa 3 probinsya. Agusan, Davao de Oro, Davao del Norte at saka 2 malaking ilog galing sa Davao City na yung Carmen is the only exit, Delta. Kaya lahat ng tubig ng nasabi kong mga probinsya dito dumadaan sa amin. Nananawagan din ng LGU ng pangmatagalang solusyon na desilting o pagtatanggal ng naipong lupa sa mga daluyan ng tubig, gayon din ang pagtatayo ng maayos na flood control system. Lalo't ang Carmen ang nagsisilbing catch basin ng tubig ng 3 probinsyang nakapalibot sa naturang bayan. Nadagdagan pa ang patay sa baha at landslide bunsod ng masamang panahon sa Davao. Sa huling tala ng Office of Civil Defense, 16 na ang nasawi sa buong rehiyon. 4 naman ang nawawala. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mas magandang panahon naman ang inaasahan sa bansa ngayong araw. Inaasahang magiging maaraw sa malaking bahagi ng bansa kabilang ang Metro Manila dahil sa mainit na hangin na easterlies. Pero posible pa rin ang mahinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa northeast monsoon o amihan. Binabantayan naman ng Pag-asa ang cloud clusters sa silangan ng Mindanao. Posible raw itong magdala ng pag-ulan sa mga susunod na araw, partikular sa Eastern Mindanao. Sa ngayon, wala pa namang namomonitor ang Pag-asa na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nabulabog ang mga residenteng nakatira malapit sa Mayon sa pagputok nito kahapon. Para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Albay si Brian Basa. Brian, kumusta ng sitwasyon ngayon dyan? Maray na aga, Jess, maaraw at maaliwalas dito sa bayan ng Kamalig. Sa aking likuran, makikita ninyo ang Bulkang Mayon. Kanina nagtatago lang ang tuktok nito sa likod ng mga puting ulap. Pero ngayon medyo makikita ninyo ng bahagya yung tuktok nito. Medyo may lumalabas pa na konting usok mula sa bunganga nito. Dito naman sa lupa, dumaraan naman ang iba't ibang motorista. Makikita natin o masasabi natin na normal ang sitwasyon dito sa kabila ng pagputok ng Bulkang Mayon kahapon.
Pasado alas 4 ng hapon nitong linggo, makikitang nagbuga ng makapal at maitim na usok ang Bulkang Mayon. Kuha yan mula sa Facebook live video ni Albay Representative Joey Salceda. Matapos ang ilang segundo, hindi na makita ang tuktok ng bulkan sa dami ng binugang abon nito. Ayon sa mga residente, nakita at naramdaman nila ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Talagang nag-vibrate po yung namin, yung SIM po namin or yung bubong po namin. Kaya akala namin dalugdog lang siya. Tapos maya-maya po, mga ilang seconds lang po siya, biglang sumigaw yung mga kapitbahay namin na bukid, bukid, bukid. And syempre nakakapraning po and panic din po. Pati mga taga-Kamalig aminadong natakot sa aktibidad ng Mayon kahapon kahit sanay na sila sa pagputok ng bulkan. Parang sa quarry po, 'di ba? Yung mga batong nagra-rumble sa loob ng machine, yun po yung tunog niya. Then yung parang boom din po siya. Paliwanag ng PHIVOLTS, phreatic eruption ang nangyari sa Mayon kahapon. Nangyayari ito kapag nainitan ng tubig sa ilalim o ibabaw ng lupa ng magma o lava. Ang resulta, naglalabas ang bulkan ng mainit na singaw na may halong abo o bato. Halos 3 minuto raw ang tinagal ng phreatic eruption. Umabot sa 1,200 metro ang taas ng singaw nito. Nananatili sa alert level 2 ang Mayon. Kahit hindi pa sapilitan ng paglikas sa mga residente, nakahanda na ang ilan sa kanila. Yung papa ko po kasi is nagda-drive din po. Alam niya po kung saan kami dadalhin in case man po na ayun, maging vigorous ulit yung activity ni Mayon. Malaking bagay po yung prepared kami. Hindi naman po sa pinapangunahin namin na sana may mangyaring masama. Para sa amin po, parang it plays crucial role po sa buhay ng isang tao na nakatira sa isang delikadong lugar sa peligro na dala ng bulkan, na prepared po kami for worse. Nagbabala ang PHIVOLTS na posible pa rin magkaroon ng phreatic eruption ang Mayon sa mga susunod na oras o araw. Matapos ang phreatic eruption kahapon, wala na raw na-monitor ang PHIVOLTS na panibagong aktibidad mula sa Bulkang Mayon. Balik sa inyo. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Brian Basa. Lawang na ang San Miguel Beermen ng 2 laro sa PBA Commissioner's Cup Final Series kontra Magnolia Hotshots. Nabalot naman ng tensyon ang postgame matapos magbangayan sina Calvin Abueva at asawa ni Mo Tautua na si Aida. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Lumawak na ang bentahe ng San Miguel Beermen sa PBA Commissioner's Cup Finals kontra sa top seed na Magnolia Hotshots. Iyan ay matapos tambakan ng SMB ang Magnolia sa Game 2, 109-85. Sa second quarter, nag-umpisang lumayo ang San Miguel kung saan umabot sa 18 ang lamang. Nagpatuloy ang mainit na opensa ng Beermen tungo sa panalo at sa 2-0 series advantage. Ito ang ika-11 sunod na tagumpay ng SMB mula pa noong elimination round. Malaking factor ang 3-point shooting ng San Miguel matapos kumamada ng 16 laban sa 7 lang ng Magnolia. Nagtala ng 34 points at 10 rebounds si import Benny Boatwright para sa San Miguel, habang 19 points, 14 rebounds at 2 blocks naman ang inambag ni Junmar Fajardo. Of course, I'm happy. We just played as a team. We played as a unit. Everybody works in practice and everybody works as a team when it comes inside the court. So we just have to polish a little of our relax when we relax for about 2 to 3 minutes. But you know, that's basketball. Kung mainit ang laban sa hardcourt, tila mas mainit ang naging harapan sa dugout. Matapos kasi ang laro, nagkasagutan sina Hotshots forward Calvin Abueva at ang asawa ni San Miguel player Mo Tautua. Sino ba yan? Oo nga, bakit niya ako ginanon? Yung tanong ko, hinihintay ko asawa ko, tapos gagawin niya. Nakisali rin sa bangayan ang asawa mismo ni Abueva. Sino ba yun? Sa game lang, pero pag dumaan yung player, you have to respect the player pa rin. Inismailan ko daw siya? Sino ka? Maya-maya sumugod ulit sa pinto ang mag-asawang Abueva. Naghamon pa nga ng sapakan si The Beast. Hey, Mo! Alam mo asawa mo, Mo, ha? Hey, Mo! Sapakan tayo, Mo! Ugly ass! Lumapit na mismo si San Miguel consultant Leo Austria para mapahinahon si Abueva.
Dito na sila kusang lumabas kasama ang security ng MOA Arena. Ayon sa mga Abueva, binastos daw si Calvin ng asawa ni Tautua na si Aida. Pero sa isang post, dumepensa si Aida. Giit niya si Abueva raw ang unang nambastos sa kanya habang naglalakad papuntang banyo. Wala pa namang pahayag ang PBA sa insidente. Samantala, tuloy ang Game 3 sa Miyerkules sa Smart Araneta Coliseum. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Ipinagdiwang ng ASAP natin to ang kanilang 29th anniversary sa telebisyon. At sa unang pagkakataon po sa halos 4 na taon, nakisaya ang live audience sa studio. Bukod sa regular performers, may special appearance din ang ilang original ASAP mainstays katulad nina Pops Fernandez, Jolina Magdangal, Nikki Valdez, Rosel Nava at Lindsay Custodio. And speaking of comeback, nagbalik din sa ASAP stage si Billy Crawford matapos ang halos 5 taon. Concert feels din ang performance sina Asia Songbird Regine Velasquez, Shasha Padilla, Ogie Alcacid at Martin Rivera. Hiwalay na raw ang engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque. Ayon yan sa source ng talent manager at showbiz vlogger na si Ogie Diaz. Sinabi ni Mamay Och na hiwalay na sina Bea at Dominic ayon sa kanyang source. May isa pa raw na nagsabi tuloy naman ang kasal pero baka may wedding jitters or takot lang si Bea. Napansin din ng netizens na hindi suot ng aktres ang kanyang engagement ring. Sa isa namang interview, sinabi ni Bea na wala pa silang plano sa kasal matapos ma-engage nitong Hulyo. Dapat din daw lalaki ang nagpaplano. Nagtaka rin ang marami dahil wala si Bea sa birthday ng nanay ni Dom. Absent naman si Dom sa family day ni Bea kamakailan. Hindi pa nagsasalita ang dalawa tungkol sa issue. Mapapansin natin sa mga sagot ni Bea, yung hindi pag-iwas kundi hindi niya alam kung ano yung isasagot. Kasi nga, hindi pa siya handa yung kalooban niya para isagot kung ano yung totoong saloobin niya. At ngayon naman po, buhos na ng buhos sa mga selfie ng ating Good Morning Kapatid sa ating Facebook page. Ayan na, ayan na! Oh, wow! Good morning! Ayaw patalo mo. Alam mo, parang feeling natin kasama rin din natin sila sa studio, no? Maraming salamat sa pagkakala. Ayaw. Nakikita ng batang to? Ang dami talagang batang nanonood sa atin. Super! Picture lang ng picture, mga kapatid. Tsaka naman ipadala yan sa aming Facebook page with your location na rin po para sa chance manalo ng 500 pesos worth of load sa ating Kagumoka Ko Selfie Contest. Whee! At mamaya, may pasample tayo sa tinatawag na interactive musical. Kasama ang cast ng much-awaited play na 25th Annual Putnam County Spelling Bee. Kantahan yan mamaya. Yes! At ngayong malapit na ang Valentine's flower arrangement naman po, pwede rin gawing bonding with kids. Susubukan natin yan sa Working Mom. At sa kitang-kita, tampok ang mga popsicle cake o cakesicle na perfect na pangregalo sa araw ng mga puso. Huwag na huwag kayong aalis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. Ito, Justin, isang linggo na lang eh. Pero tanungin kita, paano mo ba dinidescribe? In one word ang Valentine's Day mo. Ay, Valentine's Day ko, non-existent. May hyphenate. Sorry. One word. One word. Ito. Delulu. Delulu. Matamis. Matamis. Gaya ng mga cakesicles na ito, yan ang ibibida ko. Negosyo. With Jess today. Pero sa VTR, si Jess lang. Sa kita-kita. Love is in the air. Valentine's gifts everywhere.
Naghahanap ba ng sweet pero kakaibang pangregalo ngayong Valentine's Day? Bakit hindi subukan ang Cakesicles? Di kayo nagkamali sa narinig ninyo mga kapatid. Cakesicle. Cakes on a popsicle stick. Taong 2021 nang sinimulan ni Jamela ang kanyang patok na negosyo na Cakesicle Lane. 5,000 pesos lang ang naging puhunan niya noon. Mabenta sa kanyang mga produkto ang breakable hearts worth 1,400 pesos, habang 850 pesos naman ang isang box ng Cakesicles. Siyempre, love month ang peak sa ganitong negosyo. Katunayan, umaabot nga sa 100 boxes ng Cakesicles ang nabebenta ni Jamela tuwing buwan ng mga puso. At katulad ng kwentong pag-ibig, accepting failures ang natutunan ni Jamela sa pagnenegosyo. Pero kahit pa may mga heartbreak sa pagnenegosyo, kita nyo naman, kumikita na siya ng 6 digits kada buwan. Tunay ngang sa Cakesicle Lane, naging matamis ang tagumpay ni Jamela. At syempre live natin makakasama si Jamela ng Cakesicle Lane. Jamela, good morning sa iyo kapatid. Salamat sa pagbisita sa amin. I'm sure busy ka na for Valentine's Day. Pero ano ba tong mga patok na inihain mo sa amin ngayong umaga? Okay, so una po meron po tayong mga Cakesicles. Ayan, Cakesicles. Ano ba itong mga Cakesicles? Pakita muna natin sa kanila. Okay, so ito po yung ating... Pwede ba natin itong buksan? Yeah, pwede po. O game, ano ba ang Cakesicles? Sabi binubuksan natin. Cakesicle po is parang cake siya in the shape of a popsicle. So this is an actual cake? Yeah, an actual cake inside. Ayan nga, oo, tama. Ayan, perfect. Pwede bang kainin? Pwede. Tignan natin, Justin, game. Magkano tong Cakesicles mo? Okay, so sa dainty package po natin sa Cakesicles, yun yung pinakamaliit. Nag-start po siya sa 400 pesos. Okay. And then, meron po tayong deluxe, this one po. Ayan, mas malaki siya. Nag-start siya ng 700 pesos. Red velvet to, no? Yeah, tama ba? red velvet. Sarap, panalo. Actually, yung kulay na, pwede naman pang Chinese New Year. Ayan pala. Bro, meron kayong deluxe edition sa kayong dainty. Yeah. Meron pa yung mga... And also, we ano pa yung iba mga... Hindi na naman for us this morning. Okay, actually, meron din po tayong singles. This one po. As a Justin? Sorry. Yeah. Isa-isa po siya. Magkano to? Yeah. Per piece po is 125 pesos siya. Yeah, pwede pang giveaway. Oo, sa halimbawa sa office, gusto mo lang surprisehin yung mga kapatid natin dito. Pwede mo silang orderan dito. Hanggang ilan yung pwedeng orderan? Wala kang limit? Actually, wala. Kung ilan po gusto nyo, pwede. Pwede, panalo. Ito mga nakabox, so Justin, meron pa sila. Okay, and then meron naman po tayo yung breakable chocolates natin in the shape of the heart. Yeah, breakable heart. Ayan, buksan po natin. Breakable heart. Ayan po siya. Go, Justin, do the honors. Ay, nasabi ko na. Naubos na. Ako naman magbe-break ng heart, no? Joke lang. Ayan po. Okay, so ito. Ano naman yan? Ready? Game? Game. Okay, so ano to? Happy Valentine's Day. Yeah. Okay. Thank you. Yun. Ayan. What's inside? Chocolate din. Yeah. May Cakesicle din ba yun sa loob? Wala. Wala. Pero may option, meron din. Yeah, meron pong option. Diba? Mga ganyan. Yan. Magkano naman yan? Yung breakable hearts For this breakable heart na solo po, yung wala siyang kasamang Cakesicle, nagsistart siya ng 900 pesos, like basic design. Ito, 900? Yeah. Apo. Pwede mo rin i-customize, gusto nila mag-proposal. Yeah, pwede po. Pwede po maglagay ng sing-sing dyan or anything. Parang what yung Mary Matas sa loob. Yeah, pwede. Joke lang. Wow. Pwede din po. Pang April Fools pala. Pero may iba pa siyang pang-sorpresa. Yeah. Tama ba? Ito, anong tawag dito? Ito po yung ating Cake Explosion gift box. Wow! Ayan. Cake Explosion gift box. Bagong-bago yan sa Cakesicle Lane. Right. Yeah. Sige nga, sorpresahin natin yung girls natin. Mami Chiki or si Mama Dimps. Sorpresahin natin. Meron tayong pang-sorpresa dito. Pang Valentine's Day. Talaga na-surprise ako. Talaga na-surprise. Diba? Para sa'yo. Hawakan namin. I-open mo lang. Sandali muna. Pag ito may lumabas na kamo, Pagkain ang pinag-uusapan natin dito. Cakes. Cakes tayo. Teka yung mouth ko. I-zipper ko muna. Baka makagat ka yung dila ko. Doon ako kay Justin. Gusto ko kumain. Tara. Makikisali kami. Sige. Game. Ang ganda. Thank you po. Magkano ito, Jamela? This one naman
naman po, 1,899 pesos Diba? siya per box. Pwede na. And then may 3 options po tayo dyan. Pwedeng chocolate cake, red velvet, or Ferrero. If ayaw Uy. po ng cake. Pwede. Okay, may meron nang nangunguha dito. Diba? Alam mo, gusto ko, ma'am, ikaw mamaya yun nandyan. Ito, edible. Patay na sa loob. Chocolate by chocolate po siya. Pwede ko po. I'm telling you, try the Cakesicles. Ang sarap ng Cakesicles. Ayan. It's okay, go na. Ayan. Jamela, para sa mga kapatid natin gusto maghabol ng pang-surpresa nila o pang-regalo for Valentine's Day, paano ba nila kayo kukontakin? Ayan, meron po tayong Facebook, Cakesicle Lane, and then meron din po tayong Instagram at Cakesicle Lane. Yan, pwede niyo po kami i-message dyan if you wanna order for Valentine's. Alright, muli maraming salamat, Jamela ng Cakesicle Lane. Balik na kayo doon sa inyo doon na, pag-vlog dyan eh. Dito naman tayo, Mama Debs. Next step. Ayan, iba agad ang background, di ba? Lord, ako pala magsasalita. Kaya ba? Kaway sa mga nag-iisip. Mami, dito ka. Ang mga nag-iisip po ng pangregalo ngayong Valentine's Day, gawing special ang inyong pa-flowers dahil i-arrange natin kasama ang ating mga kids. At kasama po natin ngayong live, working mom, Mommy Gail Genevieve, ang Santander owner ng Bloomingdale's Philippines. Wow, Bloomingdale's! Good morning, Mommy. Good morning, mga mommies. Thank you so much for having us. Mommy, itong negosyo mo talaga, no? You do it with your kids. Yes. Can I just say, mahilig ako sa flowers, Mommy, kahit walang okasyon. Kasi nung bata kami, namimitas lang ako ng gumamela at sampagitas sa labas ng bahay ng lola ko. Nung nakakaluwag-luwag na kami, sa UST ako nag-aaral, so malapit sa Dangwa. Pero ito special because ito, papakitaan mo kami, Mommy, kung paano mo ginagawa habang tinatanong kita. Sige, yes, Mom. Okay, so gaano katagal na itong negosyo mo? Actually, nag-start po kami mga 2018. I started as a workshopper also. Hindi ko rin akalanin na magiging florist ako. Okay. But I also graduated from Fine Arts and Design in UST. Nice! Alma mater. Yun, hindi lang naman kasi ang mga mami mahilig, pero yung mga bata, di ba? Yes. Gusto nila ng flowers. Actually, my daughter, she's 4 years old. Her name is Riley. She loves to arrange na rin with me. Nice. So, nakikita niyan. Exposed kasi siya ng maaga. I think marami naman sa atin, hindi lang natin alam na may talent tayo sa flowers. That's why we tried floral arrangement workshops. Yan. So, ganito po yung gagawin nating flower arrangement. Okay. So, inuuna pala, Mami, din and diagonal yung, Gail, inuuna mo yung dahon. Yes, yung dahon. Kasi yung dahon ang magbibigay ng structure sa ating arrangement. So, yung Parang shape, guide, yun yung guide niya. yes, tama, Miss Maui. So, parang yung shape niya, general shape and size, determined by the leaves. Yan. So, susundan lang natin yung mga leaves Mami, anong natin. flowers to? Those are, statis. This one naman is paper roses or tinatawag natin na Paper roses! Napakanta! Yung pala yun. Ngayon ko na siya nakita in person. Early Shantus. Yan ay Misty Blue. Misty Blue. Yan. Kahit Ganda ng mga purple pangalan ng mga Yes, kahit purple siya. And then this one, ito, Miss Dimples. Ayan, yan ang Ecuadorian Rose. Ay, beautiful. Ay, nako, maganda pero may kamahalan din. Oo. Miguel, may tanong ako. Yung mga, kasi syempre budget ang kailangan natin. Yes, isipin. yes. Ano yung pinakamagaganda pero mura na mga bulaklak? Pinakamagaganda pero mura, carnations. Carnation! Actually, hindi Alin naman ba siya ito, sobrang Mami? mura pero it lasts long, mga 2 weeks. Ito ba yun? Oo, Alam 1 to mo, 2 weeks na Mami bubuhay Gil, siya. gusto ko tayo. So yung mga workshops mo for kids, it comes, mga nakaset, ilan ang minimum na tao pwede magpabook? Usually 6. 6 pwede Oo, na? pwede na, yes. Actually, we do floral arrangement workshops every Saturday morning sa studio namin sa New Manila, Quezon City. So madalas Every mga nagpapaano Saturday. tandem, mommy and Mommy and kids. May mga boys din ba na Meron mga bata? din, actually, as young as 5 years old. Meron kaming mga students na 5 years old. Lalo na this summer, we will be doing workshop talaga for kids. Gano'ng katagal usually ang workshop? 2.5 hours. Usually, we do a lecture. And then, after the lecture, we do the floral demo, florist demo. And then, we do it on our own. Then, uuwi ng Yung kids and set ng na ginawa mommies yung nila. set Kasi proud sila sa kanilang creation. Tsaka Mami Gil, na-relax bakit sila. sa palagay mo ang mga bata natutuwa sa pag-arrange din? Or kahit tayong mga mas matatanda? Kasi very relaxing and therapeutic ang flowers, Oo no? nga. Parang even just looking at flower pictures will scientifically reduce your stress. So imagine. Diba? Opo. Parang kahit anong inis mo, pero pag may nagbigay sa'yo ng flowers, automatic. Oo. Pero alam mo, depende rin sa nagbigay sa'yo.
Para lang sa... Pero kung anak mo ang nagbigay sa'yo, perfect. Okay. Wait, magkano ang rates mo, Mama? Ang rates namin is 5.5 per head, but that's already inclusive of a big flower arrangement. Wow. Ito, maliit lang yung version natin kasi for the time, but usually we do big ones. We have hand-tied bouquet workshops also, parang ganito. Ang cute nito. Yung may Uy, parang may bear face sa ng gitna. dog. Ay, dog pala. Dog ba to? Diba? Pwedeng maging puppy or bear, depende sa Depende sa interpretation mo. tatanggap. Ito yung pwede siya maging... Mama, pwede ka dito, lalapitan mo. Alam mo kung ako yan, Eminem ang nakalagay dyan. Parang diretso na. Oh, tinamot talaga. Talagang multi-talented itong si Dimple. Oh, ayan, ang ganda. Hindi lang artista o florist pa. Ang ganda naman, ha? nalalapit ng Ang bilis, Valentine's. ha? Yung mga gusto umorder sa inyo, gano'n po katagal ang lead time ang recommended? For Valentine's, at least order until February 5 or 8. Kasi actually, syempre, mas mabilis din naman natin yung, pagka first come, first serve ka, mas prioritize ka rin ng flower shop. Pero do you come not for the studio? Ano, pwede sa bahay nila? Yes, pwede sa bahay nila. So it depends. We can do group workshops or private classes. You can also come to the studio. Sure ka ba hindi nag-workshop si Dimple sa'yo na hindi namin alam? Kasi Ang tinan mo galing ang nga ganda eh. May natural talent. Yan Oo. Makita nila natin. Ang ganda, Mama. Ang galing. Di ba sabi nila dapat may levels daw? Ganon. Yes. Really nice. Uso na ata ngayon yung parang rustic yung itsura. Hindi na siya super, diba? Perfect. Yes. Ang ganda. Mama, saan natin ikaw mahanap? Dahil mamaya pakaiwan ng number mo. Gusto ko talaga. Dito tayo. Ayan, thank you. You can reach us at www.bloomingales.ph. Ayan, ating apron. You can also message us at our Instagram page at bloomingales.ph. Yan, we are located in Manila. Maraming salamat, Mommy Gail Santander, owner po ng Bloomingales Philippines. Siyempre ngayon, konting paalala muna tayo. If you focus on fitness, you 10x your life. Because fitness is a multiplier. You improve your health, you improve your relationships, you improve your friendships. Because how you do one thing is how you do everything. Hello, I'm Attorney Lance Olives, 30 years old. I'm a government lawyer. Pinili kong maging abogado dahil I want to help the community, my friends, and my family to defend their cause. I'm very grateful that I've discovered the wonders of MX3 kasi meron alignment na same yung passion and cause of MX3, and that is to help people to give back and to help them be at their best. Since maraming ang antioxidants at nabuboost yung immune system ko through taking MX3, it keeps me sharp, focused, and mas nakaka-work ako ng maayos as a lawyer. Aside from that, nakakapag-exercise pa ako after work, di ba? One of my aspiration is to be a good provider for the family in the future. So it all starts with focusing on myself, focusing on my health and my fitness. Kapartner ko ang MX3 upang makamit ang aking mga goals sa life. MX3, research-based, tested and proven. At sa tanong ko lang, apektado nga ba ang mga kapatid natin sa kabi-kabilang hiwalayan sa showbiz? Samahan niyo ako sa aking pag-iikot. Tuloy-tuloy lang ang good vibes kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Ikaw, na nabibingi na sa naka-headphone at megaphone na guard sa MRT. At ikaw, napapalit-palit ng profile pic sa FB. At ikaw, na may job interview mamaya, pero nag-file naman ng sick leave sa trabaho mo. Huwag ka mahulid, huwag ka mag-post sa My Day mo. Tanungan muna tayo, mga kapatid, affected ka ba sa hiwalayan sa showbiz? Tanong ko lang. Baka kaya tayo iniiwan ng mga tao mahal natin? Kasi baka merong bagong darating na mas okay?
Talaga? Yay! Tanong ko lang, affected ka rin ba sa hiwalayan sa showbiz? Apektado ka ba sa anumang klaseng aspeto ng showbiz? Hindi rin po. Ang mas affected po dyan yung mga kabataan ngayon. Kasi alam mo na, may mga ano sila, may mga fans club yan. Tapos may mga iniidolo talaga sila. Sa tingin niyo po ate, bakit naghihiwalay yung mga love team? Siguro, yung iba nagkakasawaan. O di kaya yung iba naman po, matindi ang naging lamat sa relasyon nila, kaya nagkakahiwalay. Sa ganyan po dapat maba ang pasensya mo tsaka dapat naiintindihan mo, naunawaan mo. Kasi po, kagaya nyo sa showbiz ka, maraming intriga dyan, di ba? Katniel ka ba? Katniel. Katniel, okay. Ano pangalan mo? Winsil. Ay. Winsil. Hindi mo magpag-usapan kanina, nakakaiyak. Nakakaiyak? Bakit nakakaiyak? 11 years yun. Diba? Siyempre babae kami. Pag naglaan kami ng oras sa isang bagay, diba? Oh my God, naiyak ako. Oh no! Pag nagmahal kami, talagang go na go. Hindi naman ako epektado doon, pero sa tingin ko natural lang na mangyayari sa kanya kasi buhay nila sa showbiz Naiintriga lang din kami kahit paano. Hindi makaka-apekto sa buhay ko yun. Bakit? Kasi sa kanilang buhay yun Di ba? Di tayo yaman sa kanila. I deserve an acceptable reason. Hanggang sa susunod na tanungan. Ako po si Justin Quirino para sa Tanong Lang. Okay naman. Sad naman talaga. Huwag ka mag-sad, Mami Tiki. Okay lang, Mami Tiki. Sticker, affected tayo lahat. We cannot help it. Ito, oo nga. Kailangan magpasaya tayo dito ngayon sa studio. Ito, sa aming pagbabalik, may pa-spelling bee challenge tayo. Makakasama natin ang cast ng paparating na musical na the 25th Annual Putnam County Spelling Bee. Live yan. Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning kasalo ang Good Morning Kapatid! Ready ka na? Thank you po sa set. Thank you so much. Thank you so much.
25th annual Putnam County Spelling Bee. My parents keep on telling me just being here's winning, although I know it isn't so. But it's a very nice, very, very nice, very, very nice, very nice beginning. And now, ladies and gentlemen, our first guest speller for today, Miss Dimples Romana! Kaya niya. Okay. Right here. Let's go! Chicken! Yeah, sobrang dali lang nito. Your word is... Alam mo, kontrabida ako sa mga teleserye. Natatakot na nga po kami. Madali lang po ito. Okay. Your word is dimples. Please use that in a sentence. As a noun or as a verb? Ang galing. Just lang. The definition is small indentations on a person's cheeks or a beautiful host of good morning, kapatid. Stop it! Uy, ano ba yan? Birthday ko ba? Ito na po ang sentence nyo. Dimples are the highlight of today's spelling bee. Okay. Please spell dimples. I don't feel any pressure. D. Ano ba naman? I-M-P-L-E-S. Okay, your turn. Correct! That is correct. At dahil sobrang galing nyo, Miss Dimples, we'll give you another word. Yes po, but don't worry. Same level of difficulty naman, Same Miss level Dimples. lang Don't siya. worry. Easy level, So, beginner. Miss Dimples, your second word is Pheochromocytomata. Opo. One more time. Pheochromocytomata. Okay, can you use that in a sentence in Tagalog? Opo. Sige po. Nagulat po ang host ng morning show nung narinig niya ang salitang Pheochromocytomata. Pio, cross, ano? Pheochromocytomata. Oh, sige, let's try. Opo. Okay. P-H-I-O. Oh! Ding! That is incorrect! I'm sorry, Miss Dimples. Make your exit with care. That is my prayer. Goodbye, 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 bye, 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 Dimples. Goodbye, 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 Husay. Okay, mga kapatid, ang cast ng musical na The 25th Annual Putnam County Spelling Bee, sina Sean Ocrisma, Luis Marcelo, Elian Dominguez, at Justine Narciso. Good morning, mga kapatid! May pagkaano, go. Go, hindi sabi ko sana yung valedictorian, sana pinasabak na. Hindi, okay na yun. Yung dimples, kaya ko pa, pero yung pangalawang word, ano nga ulit yun? Pheochromocytomata. P-H-E-O, yun na lang. Okay. P-H-E-O, yun na yun. Parang may pagka Book of Mormon siya, no? Yes. At least yung Oo, song na sobrang to, great. yung song na to. Yeah. Meron siyang elements na interactive, Yes. meron din siyang very improv-based siya eh. So Right. maraming jokes and really based sa kung ano yung ginagawa at bibigay ng audience. Okay. Yung spellers. Oo. Guest spellers. Para may idea yung ating mga kapatid. Nagsimula ito as an off-Broadway show, no? Mga early 2000s, pero para din sa mga viewers natin, tungkol saan ba itong spelling bee? Ang Spelling Bee ultimately ay isang interactive musical comedy. We feature your favorite Star Magic artists like sila AC Bonifacio, sila Justine Narciso. Ay, grabe! Angela Ken, Sila Angela Ken, Jordan Andrews, sila Kuya Nyoy, Crystal Bremner, and Shania Gomez. Actually, baka ma-feature din po kasi kayo kasi interactive musical comedy siya. So yung mga audience, come watch the show kasi we have 4 guest spellers every show. So it's gonna be different every time. Surprise siya. So, pag ayaw mo mag-spell, dapat hindi ka sa harap. Oo. Diba?
Kailangan sa likod ka, para hindi ka makamatawag sa stage. Basta magsispell lang, hindi din kakanta. Baka may Naghahamon yung isa. Slight choreography din yun. Uy, ang saya. So parang every time manood ka, parang iba yung pinapanood mo. Exactly. Pwede ka balik-balik ka lang. Ang saya naman nun. Pero it's about 6 middle schoolers who are vying for the championship of a lifetime. So, sino ba talaga mananalo? Actually, abangan po natin yan sa shows po natin. And speaking po of our shows run po from Feb 24 to March 17 sa PMCS Black Box Theater to celebrate the 10th anniversary of the Sandbox Collective. Yay! Hello to Top! Hi, Sam! Naku, mga kaibigan ko yan. Oo. Na nakakatuwa talaga ito. Etong gusto kong tanong sa middle school sa mga grade 5, grade 6, grade 7. Hindi naman kayo mga... paano kayo nag-prepare sa role ng parang alam nyo mas bata yung pinaplay ninyo? Nag-interview ba kayo ng mga bata? Yes, actually, marami kaming resource people, lalo na we did a lot of improv games. We talked to, for example, Elian did a lot of research with special needs kids kasi ganun yung character. So, yung mom ko po kasi is a teacher who works with a SPED school and yung ate ko po, my cousin, is an occupational therapist. So, we really made sure po talaga to be able to include and interact with actual children po sa pag-prepare ng roles. But at the end of the day, what children go through is what we all have gone through, like growing up. So I feel like anyone who watches it, no matter how old you are, is really gonna... Exactly! Sobrang uso ngayon yung healing the inner child. And honestly, when you... Uso pala yun. Yes, Eto naman kayo. Wait, sabi, social media induced daw ang show ninyo. What does that mean? Ano ibig sabihin? Spell nyo muna yung social media. Joke lang. FB na lang po. Hindi, may multimedia effects kasi. Ayun. So our stage will include a lot of visuals that will help with... Parang Dear Evan Hansen. Galing. Kumbaga parang dahil po marami kaming kasama mga artista, so parang i-include yung ASAP stage. Parang ganong set na makikita nyo na really involving cameras, screens, and also the stage. How young can be the youngest viewer? For the show. For the show. PG-13. PG-13. Basta kasama yung magulang. Kasamang magulang. Ideal yan. Kung may AC Bonifacio, that means may sayawan. May sayawan. Dancer yan. Diba? May sayawan. Sample na Luis. Ngayon pa pa na siya. Sayawan, kantahan, and lalo na actingan. Nakaka-proud po talaga makita sila AC, sila Angela. Ay, naku, Pinoy talent. Thank you so much. Tito Odi ba yun? Yes, Tito Odds. Imbitahin na natin silang lahat. Saan namin kayong papanood? How can we buy tickets? So ayun po, bumili na po kayo ng tickets on ticket2me.net or pwede nyo rin i-message ang Sandbox Collective sa IG tsaka sa Facebook. Hanapin nyo lang yung handle na @thesandboxco. Sandbox. Right. See you in Circuit Makati. See you! Nako, we will see you talaga. Opo. That's right. So again, it's the 25th annual Putnam County Spelling Bee, which is an interactive musical comedy. Featuring 4 surprise guest spellers at every show, it follows the story of 6 middle school spellers vying to win the championship of a lifetime. And since we are celebrating the 10 years of the Sandbox Collective, the show will run from February 24, 2024 to March 17, 2024 at the PMCS Black Box Theater in Circuit Makati. So ayun, ulitin ko lang, tickets on ticket2me.net or through Sandboxco on Facebook and IG. Amazing. Maraming salamat. Thank you very much, guys. Salamat. Beautiful energy. Kagaya na lang ng energy. Dahil eto na, may nanalo na nga po sa ating Kagumoko Ako Selfie Contest. Congratulations po sa kapatid natin si Nenita Ramos. Hintayin naman po mensahe ng aming staff para maklaim ang inyong load. And that is it para sa ating Warm Huggable Monday. Spread happiness lamang po mga kapatid. Isang makabuluhang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. At sana nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at na-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasamang inyong fave morning kasalo. Ito ang
Good morning!